Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Ha? Magbigaw tayo ng reaction dito kay Atty. Enzo. Galit eh. Ang ganda na sana, sinisira lang nitong sina Bersamin at Guevara. Gahiblad si Atty. rito eh. Malacanang. Ito ang sumisira ng maganda na sana. Meron ho itong 42,000 views ha. Ng imahin. Ano bang tinutukoy ko? Direkta na tayo sa punto. Yeah. Mga kabunyog, di ba, ngayon, lumilitaw na matindi talaga yung krimen na nagawa nila Duterte, nila Bongo, nila Bato, ng iba pa nilang mga kasabwat doon sa madugong war on drugs, ng kanilang administrasyon. Na yung matagal ng issue ng talagang grabe ang ginawa, yung maraming pagpatay ay naaabot ng 30,000, 35,000 at talagang grabing paglabag sa mga karapatan pantao ng mamamayan ang ginawa. Lumalabas na ngayon sa pagdinig ng Kamara eh. Sa ngayon, lumarami rin at tumitibay din ang panawagan na i-turn over na sila Duterte sa ICC at mag-cooperate na ang gobyerno sa ICC. Yun yung lumalawak na sentimento ng tao. Kaya lang ito naman sila Bersamin, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Bersamin, hindi babalik sa ICC. Sabi naman ni Guevara, hindi magko-cooperate. Maintain pa raw, mantinido pa rin daw ang stand ng gobyerno na hindi magko-cooperate sa ICC. At sabi ni Bersamin, hindi babalik ang Pilipinas sa ICC. Shout out Marisa Datuon. Nakakaano tong mga ito eh. Alam nyo mga kabunyog sa kauna-unahang pagkakataon. Di ba ang imahe ng Kamara ang sama? Nahiblad si Atty. Enzo rito eh. Tama. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Pag sinabi mong Kamara, mga buwaya eh. Yun ang imahe ng Kamara. Kung may pinakatrapong mga kurap sa Pilipinas, dyan. Talagang dyan yan sa Kamara. Pero sa pagkakataong ito, medyo gumanda-gandang imahe ng medyo gumanda-gandang imahe ng Kamara. Kasi, dahil nga, lalo na yung Quadcom na yan, tumututok ang mga tao dyan sa Quadcom na yan. So, ibig sabihin, medyo gumaganda ang imahe ng Kamara. Siyempre, pag gumanda ang imahe ng Kamara, gumaganda rin ang imahe ng administrasyon ni Marcos. At mga kabunyog, mga kababayan, sa ngayon, talagang yung mga pinagyayabang ni Marco ay ni Duterte na legacy niya, yung Duterte drug war legacy, wala, na yun. Talagang nadurog, nadurog. At sa ngayon, kung manawagan si Marcos, si PBBM, na mag-cooperate na sa ICC, magbabago na siya ng kanyang stand. Dahil nakita nga itong itong tindi ng mga nangyari nung panahon ng administrasyong Duterte sa war on drugs nito. Ngayon, okay sana ang tao. Susuportahan ang administrasyong Marcos kapag ganun ang stand. Itong sila Bersamin. Dapat sana itong Bersamin, dapat ang stand nila ganito. Sa ngayon, hindi kami makakapag-comment dyan. Ang presidente pa rin ang magko-comment dyan. Pero sa tingin ko naman, bukas ang presidenteng pag-aralan yan. Sa ngayon, wala pa. Kung ano ang stand ng presidente, ganun pa. Pero sa mga nangyayaring ito, bigyan natin ng pagkakataon ng presidente na pag-aralan kung kailangan bang baguhin ang stand nito. Pero ganun man lang, matutuwa ang tao kapag ganun. Ano itong mga tao na ito ng Malacanang? Mga bulok na matatanda, kamot dyan, tama ka. Wala itong mga ito eh. Nabubusog lang kayo dyan sa Malacanang. Itong si Bersamin, dating Chief Justice. Nandyan ngayon sa Malacanang. Nabubusog kayo dyan. Baka matulad na naman kayo ng mga matagal na dyan, ng mga umupo dyan sa Malacanang na nagpapakabusog lang, yumayaman. Pero hindi nyo nakukuha ang sentimento ng taong bayan. Kung gusto nyo, makuha nyo ang sentimento ng tao, tingnan nyo yung mga taong nakatutok ngayon dyan sa Quadcom. Hirap na nga ang kampo ni Duterte i-depensa yung sarili nila. Si Bongo nga nagpa-panic mode na eh. Ibig sabihin gusto ng tao yung ginagawa ng Quadcom.
At dito, lahat ng mga pinagyayabang ni Duterte noon na tagumpay ang kanyang war on drugs, nasisira dito. Ito namang sila Bersamin, ito namang sila Minardo Guibarra, mga kabunyog, sa halip na mag-advise ng maganda sa presidente, kasi dating Chief Justice yan. Si Minardo Guibarra naman, solicitor, chapnatcher sa Marian. Ang linaw-linaw na ang taong bayan, nakita na ngayon ang kabulukan ng panahon ni Duterte. Ang linaw-linaw na nakikita ngayon kung anong mga pinagagawa nila Duterte nung kanilang kapanahonan. Ito na lang itong mga nakaupo na ito sa Malacanang. Ako ayaw kong tumbukin muna dito si PBBM. Kasi Ito sana, mga dapat nag-a-advise ito sa presidente ng tama. Wala Walang mga silbi tong mga to. Palalamunin to ng taong bayan. Sabi ni Laila Villaflor, mga Duterte allies kasi yan. Oo nga, no? Itong si Minardo Guibarra, dating Justice Secretary yan ng panahon ni Duterte. Ang ganda-ganda na Kung babalik ang Pilipinas sa ICC, makukuha ang respeto ng buong mundo. Di ba? Sa ginagawa ngayon ng Kamara, at least ang tao, medyo na nagka-interest dyan sa Kamara. Nag-high blood si Atty. Enzo, dito kay Bersamin at saka dito kay dahil yun nga, parang sabi itong dalawa na to, ng mga tao dati daw ni Duterte, di ba? Na hindi sila hindi makiki-operate sa ICC, hindi babalik sa ICC, mga ganun, no? Mga friend. Ako, naniniwala naman tayo, Atty. Enzo, God moves in a very mysterious way, di ba? Hanggang si PBBM ay hindi sinusunod yung kagustuhan ni Harry Roque na i-put it in writing yung kanyang mga sinasabi na hindi siya makiki-operate, hindi siya babalik sa ICC, hindi niya bibigay si Digong, hanggang puro salita, mga kagaya ng ginagawa. Pero attorney hindi umiimik si BBM ngayon Hindi siya umiimik Maliban na nga dyan kay Guibarra na yan, tsaka dyan kay Bersamin na yan, na ganyan, na hindi ka makiki-operate, ganito. Maghintay na lang. Para sa akin, attorney, maghintay tayo pag nandyan na yung ICC. Anyway, nakita mo na. Yung salita-salita na yan nila Guibarra, hindi mo masabi rin sa atin lang to baka mamaya hindi pa kung magsasalita sila ng makiki-operate na kami sa ICC, baka magtago na si Digong. Di ba? Di ba? At saka hindi natin masabi, baka may alas na hawak si Digong dito sa dalawa na to, kaya ganito mga salita nito. Pero hindi naman sila ang presidente, si BBM at kagaya paulit-ulit, hindi na ako naniniwala sa mga inabot ni Bongbong dito sa mga Duterte na to, hanggang sa ikatwa na siya na hindi namin yung kaibigan, bangag yan, mag-resign na yan, palagi ko, hindi naman siguro, napakabobo ni Bongbong Marcos para proteksyon ng peto. Mga friend, mga kabunyog, mga kamping, kaya antayin na lang natin yan, attorney. Kung yan dalawa lang na yan, nagnangakak dyan, huwag tayong maniwala dyan. Baka yun nga hindi natin alam. Baka mamaya may hawak si Duterte dyan na alas, kaya ganyan ang galaw niyan. Pero once na nandyan na, hindi na yan na masusunod. Di ba? Yung presidente. Di ba? Palagi ko alam naman nila, Guibarra at saka niya si Bersamin na yan, kung ano sinasapit ni Bongbong sa kampo nitong si Digong, di ba mga friend? Yun lang yan. Kaya nga sinasabi ko, di ba? Kaya nagkakagulo na yan, Duterte, na ganyan, na iba na, gusto na pabagsakin si Bongbong. Yun ang ano yan yun ang tututukan natin dito mga boss Kung ano yung ICC malapit na. Tsaka yun nga sinasabi nitong si Harry Roque, ang pinakamatalinong abogado
sinasabi, no, dalawa na sila mag-asawa ang bali may arrest warrant na yata, di ba? Ayaw humalap sa kamera, di ba? Kung ano-anong dahilan, di ba? Yan mga friend. Kaya nga si Harry Roque, wais yan di ba? Gusto niya put it in writing, notaryado, pirmado, hindi puro salita lang na hindi siya makiki-operate. Dahil nakikita ni Harry Roque, iba yung sinasabi ni Bongbong sa nangyayari. Di ba, Atty? Yan. Huwag mong intindihin yan, dalawa na yan. Kaya nga, ano mo dyan, hindi mo alam, baka nga may hawak pang alas si Digong dyan sa mga yan. Pag biglang di, mas maganda na yung bulaga. Diba? Tsaka anyway, yung pagbabalik sa ICC ng Pilipinas, no, mga friend. Hindi ba pwedeng, attorney, hindi ba pwedeng panawagan yan sa COMELEC? Ilagay sa darating na eleksyon sa 2025. Malapit na. Ilang buwan na lang, 2025 na, di ba? Ilagay na sa balota. Isama na sa butuhan para mas makatipid. Ang tao ang magsasalabi. Kung, dalawa lang ang tanong, di ba? Gusto nyo ba na bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court bilang miyembro? Yes or no? Yan, panawagan na dito. Share nyo to, attorney. Para makating sa ito. Para ikalat natin to. Let the people decide. Bakit? Tao may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Hindi naman yan mga yan Bersamin, Gibara. Mga pasweldo lang nga ng tao yan Di ba? Mga public servant. Iba pag yung may-ari na ng Republika ng Pilipinas ang gumalaw, nakita nyo naman ang panahon ni Marcos, di ba? Sa tagal niya naupo. Tao. Nung gumalaw ang tao, buti, hindi siya inabot sa Malacanang, naitakbo siya. Kung hindi, tapos Di ba? Rehiming Marcos. Ito lang rehiming Duterte ang hindi, nagagalaw Pero ngayon, yan hindi araw-araw Pasko, Digong. Kaya hindi ako nag-aano dyan sa mga nagsasalita na mga hindi makiki-operate, mga ganito. Salita lang yan. Tama si Harry Roque. Kailangan niya ng put it in writing. Kinawa dyan pa ng Harry Roque. Magaling to. Natawa kay Bongo Tsaka dito kay Bato, mga friend. Dagdag comment na lang. Dagdag sa topic lang natin to. Wala raw, hindi raw totoo yung sinasabi ni Garma na merong bayad ang mga kapulisan ng panahon ng drug war. Sinabi na nga ni Garma Bongo. Si Garma nagsasabi. Bongo, Bato, sabihin nyo wala kayo alam para kayong mga baliw. Ito lang Sino ba si Garma? Napakalapit. Kapit na kapit kay Digong. Parehas kayong gago sa totoo lang. Tapos sabihin niyo walang bayaran. Sinabi na nga mismo ni Garma. Kaya talaga dalawa kayo Wala na. Nakita ko mukhang nasa na. Si Bato, pan-17 na raw sa survey. Sa totoo lang naman, kaya dalawa, Bongo, sa ikaw, Bato. Pares lang naman kayong, aso ni Digong. Kung di kay Digong, di ano kayo? Dadami ba yung estrella mo, Bato, sa balikat mo kung hindi kay Digong? Lahat ng dumikit kay Digong, dapat yan i-lifestyle check sa totoo lang. Mantakin mo yung Garma, puta. Bilyonaryo. Hindi basta-basta pera nun. Totoo lang. Yan. Sabihin nyo walang ito. Wala bang bayarang nangyayari? Ito. Alam mo, mahirap na magsalita di ba?
Si Garma, ayaw niyo paniwalaan pa. Garma na yan. Oh. Inamin na nga na meron. O, ito. Pakinggan niyo to. Ako, dahil ako matagal ako nagserbisyo sa kanila, sa umpisa kong trabaho, 1988, tauhan to ni Digong. Nag-umpisa siyang nagtrabaho kay Digong 1988. Ikaw ba to? Ikaw, Bongo. Sabi nga ni Kanyas, tagabili ka lang niya ng maruya. Dapat tong Bongo na to, palagay ko baka, Filipino citizen ka ba talaga? Dapat, baka pares kayo ni Go Waping Dapat pa-investig. Lahat ang dumig kay Duterte Oh, Michael Yang, putik yan Ginib. Ewan ko kung anong mangyayari sa Davao. Pero palagi ko gising na ang Davao. Kasi nung nilusob ni General Torre ang Davao wala namang taga Davao na sumama. Di ba? Karamihan yung mga bayaran lang na walang malagay ko matatalo na itong Digong na to. Kung malinis ang labanan Tuloy natin itong si Motabato. Nagbuo ng grupo si Mayor Duterte nga Lambada Boys kung liquidation squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug posse. Ito yung unang-una. Baka aldi mo naman sabihin mo naman Bato sa Kabonggo, hindi nyo alam to. Ito ang unang-una na binuo ni Digong, Lambada Boys. Mahirap magsinungaling itong mga ganitong uring tao. No read, no write to Poser, kidnapper, hold-upper. At walang binabasa Bongo, hindi kagaya mo. Speech ka, kayong dalawa ni Bato, nagbabasa kayo Ito wala Rapist, yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuhan ko kaya nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masamaman. Meron itong 6.1 million views. Pero 7 years ago na ito. Ito yung nagkaroon ng Blue Ribbon Committee ba yun? Sila Laila de Lima tungkol sa Duterte drug war nga sa tinatawag na Davao Death Squad. Ito. Tao. Yan ang inuutos sa amin. Pagka bago ka pumasok dun sa Lambada Boys, yun yung simula ng Death Squad, yung Liquidation Squad. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Dati ako, nag-CHDF 1982. Pag 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidupon nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Yung barangay ko sa Tamayong, barangay Tamayong. Bakit kayo ang piniling isama nila? Dahil may nag-recommend nga ito nga bata parang kursunada at saka meron akong performance sa amin. Nag-recommend tapos kinuha ako nila, dinala ako nila sa barangay Exodus, Bangkeruhan, Davao City. Miyembro na kayo ng Civil Security Unit, ano ba? Oo, hindi pa pag-umpisa namin, yung trabaho pa namin, hindi pa kami nakapasok ng City Hall. Ang bayad sa amin muna, pagkor, sobre-sobre. Bongo. May bayad sila sa bawat napapatay nila Kung merong napapatay kami, pagkahapon, binibigyan kami ng sobre, puro ulo. Wala pa kaming sahod, hindi pa kami in sa gobyerno. Pero pinapatakbo na nila. Paano po kayo na-convince na gumawa ng ganong klaseng trabaho, yung pumatay ng tao? Sa pag-umpisa ko, masaya din ako kay siyempre ang amo ko, mayor, at saka mga kasamahan ko, pulis. So, masasama naman tao ang pinapatay namin. So, parang masaya ako sa pag-umpisa. Sa tingin po tama yung ginagawa? So, wala na hong panahon ni Duterte bilang mayor, wala na hong kaso-kaso. Titimbre nilang patay ng patay. Tulad pa nga tuloy. Criminal yun. Pinapatay sa umpisa. Paano kayo nibida? Anong sinabi sa'yo?
Edgar, nag Sali ka sa hindi yung pag-umpisa pagkuha sa akin, meron daw grupo nga ibubuo ni Mayor Duterte. So one team lang kami. Yung kasama ko si Lodi Pagidopon, ako si Edgar Matubato, si Jojo Bosa, si Ramil Capitania, si Tony Estaco, si Buboy Maldito at saka si Insectan. Pito kayo. Pito kami, one team kami ang umpisa sa Lambada Boys kong liquidation squad sa Davao City sa 1988 na pag-umpisang Mayor si Duterte. Bakit Lambada Boys ang Iwan ko lang kung bakit sila man ang nagpangalan sa amin. Sayaw nun. Hindi ko man alam kung ano ang Lambada Boys. Basta ganyan lang ang pinangalan sa amin. Doon kami bininyagan sa Old Mincing Hotel. Doon kami pinakain kami. Pagkatapos, binigyan kami ng baril, 3 357 at saka 4 nga 45. Ang nabunot ko naman, 45. 45 naman nabunot ko. Magkano po ang bayad sa inyo? Minsan, meron 3,000. Kada kung makapatay ka ng umpisa ng 3 o 4, so malaki-laki din ang natatanggap mo. Sa 1988, malaki talaga yan, Mutabato. Di ba, mga friend? 3,000 per ulo eh. Kung makapatay ka ng 3 o 4, o di 12,000. Isang araw, Isang araw pinag-usapan natin dito. Tuloy. Pag-umpisa ko, parang masaya ako, pero ano po yung unang nyo pong proyekto? Ang pumiro kong pinatay doon sa Lucky 13 Bilyaran, nakaupo, parang asset ng intelligence, parang cold upper na tao. Yung pinatay ko sa Bilyaran, si Lim, nakaupo sa Bilyaran, San Pedro Street, binaril ko. Hold upper siya? Suspect na hold upper. Pero sabi niyo po asset din siya. Suspect pa lang Bongo. Taga Davao man, alam mo to. Asset. Asset Bakit daw po siya pinapatay? Kasi yung masasama ang ginagawa nila. Paano mo ginawa yan? Meron sa amin, pumapatay kami. Hindi, yung kay Lim, yung unang-una. Oo, kang Lim, meron sa amin. Hindi man kami nagmamanman, meron muna nagmamanman. Katapos, sumisinyas, lalapitan na kaagad. Kayo barilin mo. Mismo ang ako mismo ang bumaril. May kasama po ba kayong ibang miyembro na? May kasama ako, pero ako lang ang lumapit. Binaril mo siya sa likod? Sa ulo. Sa ulo talaga, nakaupo man sa bilyaran. Close range po? Harapan talaga. Harapan. Paano po yan? May mga nakakita ang iba? Walang nakaimik. Nagtakbuhan ang mga tao. Nagtakbuhan ang mga tao. Hindi ka nagtago? Wala kang... Wala. Hindi ako nagkalo. Hindi ako nagsombrero. Wala. Kasi sa amin, sa Davao City, parang kumpiyansa ka kayo mga kasama mo, mga pulis talaga. Mga pulis. Pero yung una mong pinatay, hindi yan ang unang pinatay naman ng Lambada Boys? Yan ang una. Sa lahat? Yan ang una namin. Yan ang pinakauna namin, pag-umpisa namin. Pagkatapos, pagbinyag sa amin, naglakad kami, mayroon na kaming project agad. Tapos pagkain, pumatay na din. So, gaano kadami yung pinapatay nyo? Pag-una, tapos pagtapos na yan, lumakad na kami, may handler na kami. Pagkatapos niya, pinakain kami, tapos tuloy na, pumatay na diretso. Kada linggo? Siguro, meron sigurong 10, ganyan. Sa isang linggo. Hindi, kasama na. 10 tao kada linggo. 10 tao kada linggo. Sa 3,000, di 30,000. Linggo-linggo ang kanilang pinagpapartihan. Malaki, di ba? Tuloy. At dito, kasama ni Matabato, mga rebel returnees pa. Yung mga sinasabi nilang rebelde na nagbalik loob sa gobyerno, binigyan ni Digong ng trabaho. Di ba? Ang kalaban nyo ngayon, yan mga papapatay ko sa inyo. Kaya yung sinasabi ni Garma, totoo. Dahil matagal na yan yung baybayad kada ulo. Kaya lang, nung kilakilang Matabato yata, medyo hindi pa kalaki yan. Hindi kagaya na sinasabi ni Garma.
na yun nga, 10,000 na per ulo. Yung mga nakatsinelas pa lang yun. Pero pagkakagaya nila Mayor Halili na nadadali mo, at saka nila Mayor Paruhinog, milyon na ang bayad dyan. Saka yung mga nasa loob na pinakananga daw ni Duterte, dun sa yung 3 Chinese drug lord na si Garma ang tinuturo na mastermind. At saka ito si Leonardo, tagi 1 milyon kada ulo yun. Diba? Kaya malamang nga yung kay Barayoga, baka kinikbakan pa yun 300,000 lang daw ang binigay. Malaking tao yun, di ba? Inaamin naman nila hanggang maabot na 1 milyon, di ba? Yun yan. Magkulab na tayo mga boss. Shout out ka lahat ni Baya. Basta kabayo, diretso natin sa Senado, patay tayo dyan. Mary Grace Santos, shout out. Good evening Kuya Rox, God bless. Pa-shout out po. Shout out, Mary Grace Santos. Go, go, go. Bunyog tayo mga ka-warriors. Sinabi mo pa, Dised. Noel Tenko, shout out ha. Karoke, naalala nyo kung bakit sumuko si Kibuloy, di ba? Dahil sukol na siya. Kasi may scan ata doon na mental, Karoke. Kutob ko, baka mga armas at pampasabog nandun di na nahuli si Kibuloy sa Hawaii na may mga parte ng baril. Kaya siguro hindi pinapasok mga pulis dahil may laman ang building ngayon. Ano sa palagay mo, Karoke? Sinabi mo pa, Noel. Kaya sumuko yan. Malamang baka nakita na nila, binigyan sila ultimatum ni Torre. Talagang papasukin na yung mga haharang-harang kayo. Kakasuhan marami mga obstruction of justice, makakasuhan sila lahat, pati mga abogado. Oo, kaya talagang lahat may katapusan di ba? Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Rox, watching from Japan. Pasensya na po, ngayon lang po ako nakapag-comment uli. Busy ng konti sa clinic. Bakit? Doktor ka ba? Pero palagi po akong nanonood sa inyo. Salamat. Nakakatuwa po kayo. Mga banat ninyo po, totoo lang. Keep it up po. Salamat, Estrelita Heroes. Estrelita ulit Nung pa naman tingin ko sa mukha ni Sara Pusit, di mo talaga pwedeng pagkatiwalaan Doble kara. Talaga ang dating. Di nga po ako nagkamali. Mali ka, Estrelita. Hindi doble kara. Puro kara. Walang krus. Maski pa paano pitikin, gusto niya siya parating panalo. Kaya hindi niya friend si Bongbong dahil siya. Hindi sumusunod sa kanya si Bongbong. Ayun. Estrelita ulit Sara, manggagamit. Mait ulo. Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Rox. To your loving wife at sa lahat ng mga sumusubaybay po sa palatuntunan mo po. Keep it up. God bless po. God bless, Anita Japon. Anita ulit Maganda at tama yan si BBM. Ano naman kung hindi na sila magkaibigan? Oo naman. Walang kawalan. Toxic nga yan si Sara sa BBM administration. Fight lang BBM. Carry mo ang lahat kahit wala si Sara. Walang kawalan. Ano naman to? Talagang walang kawalan. Istorbo nga lang yan, di ba? Totoo lang, istorbo. Kaya lang sa pagiging magiging tinuturing nga siya kaibigan ni Marcos. Kaya hindi siya maski napalpak na pinagsisigawan na tanggalin mo na yan, Sara resign sa DepEd. Wala. Pero yun, nag-resign na nga. Tinanggap na ni BBM, di ba? Sabi siguro ni BBM, sa wakas, tinablan din. Di ba? Al-Ulalia, shout out. Tama si Umaong Kapers Lapid. Ang Unitips din ang magbabanggaan sa nangyayari at nangyayari na nga. Ayaw malamangan sa mga pansariling interes nila. Good day, Sir Rox at sa mga warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. O, 3J Shop po. Shout out, 3J Shop. Kasi nga, the very first time na nagsanib puwersa sila, fake
ang kanilang alyansa for the votes lang. Kaya hindi talaga sila magtatagal at magtatagumpay. Now, the truth is out there. Isa lang sa kanila ang matitira. At hindi si posisyon. Kasi nga, vice lang siya. O, diba? Tawa-tawa ka, ha? Anita ulit, oh. Mabuti ng ganyan. Wala yung Sara Butangera dahil sobrang magnanakaw na tulad ng ama niya, si Digong nyo. Mga salot sila sa ating bansa. Sinabi mo pa, Anita. O talagang hindi ko binoto yan eh. O, hindi ako na... Galaw pa lang nung una, hutang to. Kasi nakakaparinig ako ng mga speeches ng mga honorables. Lalo yung mga presidentiable, nag-aaral magsalita yan. Ito si Digong, anak ng puto. Parang nangangampanya sa barangay. Nung tumatakbong presidente yan, ha? O, nakakuno to. Tama ako, wala. Puro kagaguhan lang nagsasabi. Mag-jet-ski ako. Ulul. Tsaka mga salita yan, ibe. Oo. Talagang ano lang eh. Kung hindi kay Amy Marcos na sumuporta dyan, hindi mananalo yan. 30 million binigay ni Amy. Sinasabi naman ni Digong, di ba? Oo. Sinuporta na Ilocano yan eh, kaya nanalo. Oo. Ewan ko ba dito kay Amy, bakit parang kung ano utang na loob ni Amy Marcos dyan, si Duterte ang may utang na loob sa Marcos. Hindi Marcos ang may utang na loob sa Duterte. Paulit-ulit naman ako. Oh, ilan lang ba lamang ni Duterte? Kay Rojas. Oh. Hindi pa naman gumagana Smart Magic noon. Gumana lang yung Smart Magic. Netong huli. Antakin mo. Hindi maipaliwanag na napakalaking lamang, puta. 32 million, 31 million, puta. Asan? Yung mga rally ng maisog. Asan yung, hindi nga maka 500 eh. Hindi nga maka 1,000 eh. Oh, nandun pa si Sara, pumunta pa si Sara mismo ha. Doon sa Liwasan Bonifacio. Sila lang na nandun doon. Asan yung 31 million? Asan yung 32 million na sinasabi? Oh, doon lang, huli na eh. Oh, ilang beses silang nag-try na magkudita. May sumasama ba? Wala. Oh, may tao ba? Wala. Oh. Doon lang eh. Ba? Anita ulit. Ang mahal na Panginoong Jesucristo talagang hindi natutulog at hindi niya pinahihintulutang magpatuloy ang kasamaan. Kaya ngayon, lahat ay sumisigaw na ang lahat ng kawalanghiyaan ng dating administrasyon na Digonyo gobyerno. Totoo yan, Anita. Sebastian Sartin Gorsaga, shout out. 2 ads is done. Salamat. Anita ulit oh. Thank you po Sir Roque sa magandang issue na ibinahagi mo po sa aming lahat. Good night po. Stay safe kayo na loving wife. Miss mo po ba ang aming lahat na sumusubaybay sa masasaya mo pong programa? Oh. Salamat Anita. Sebastian ulit oh. Pag hindi mo friend si kuya, ay parang hindi mo na rin friend si sister. Totoo yan. Tatang-tang eh. Friend daw niya yung sister. Bakit? Huh? Sebastian ulit oh. Kaya tama si Kapersi. Nang sabi ni BBM, mag-ingat ka kay Digong nyo. O, yun. Diba? Talagang kailangan mag-ingat yan. Dahil puta. Baka maging halili ka. Ha? Pa-plug ceremony lang eh. O, diba? Sebastian ulit. Another 1 ads is done, sabi niya. War on drugs. Ha? Digong nyo. Napapiring squad eh. Dami. Ang mga namatay lang nung panahon mo, yung mga nakatsinelas. May malaki bang drug lord na namatay? Ha? Maliban. Talagang tama ako eh. Tama ang nasabi ko eh. Sindikato to eh. Ginamit yung mga kapulisan. Pinagbabayaran. Ginawa niyang private army niya. Yan ang nangyari dyan eh. Yung mga general, puta. Pag ginamit ka, puta, tadaglagan ka ng Australia eh. Si Bantag, 4-star general din yata si Bantag eh. Taginag yun.
Kaya yung mga PMAyer, ano, di ba kala kayo gumalaw? Sinalahula na yung, ano, ang tawag dito, yung pagiging mga PMAyer nyo. Puntakin mo si Bato kabata, dilagpasan pa yung mga nauna sa kanyang mga mista. Naging 4-star siya. Pakialam si Digong dyan. Basta gusto. Elizabeth Iscaro ulit. Good evening, Sir Rox. Ayan, nakikita dito kung gaano ka-epal ito si Sara na ito. Abusado talaga. Akala niya, mas makapangyarihan pa siya sa Pangulo ng Bansa. Totoo. VIP talaga ang tingin niya sa kanya sarili. Totoo. Ay, naku. Buti naman natauhan na itong BBM na ito kasi ba naman sabihin niya na madlang people na di raw niya friends ito. Wow ha. Sampal ito kay BBM. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Sa ganda na ipinakita sa kanya ni BBM, kinatuwa pa na kaibigan niya. Bugak talaga eh. Totoo lang. Si Bastian ulit oh. Tama po kayo, sir. Gusto ni Sara ay gusto rin ni BBM. Totoo. Si Bastian ulit. Like and share is done, sabi niya. Ang dami oh. Salamat si Bastian. Jack Romansanta, shout out ha. Ano ba pakinabang ng taong bayan sa pagkakaibigan nila? Mas mabuti nga kung isang kampo lang na lang magnanakaw sa kaba ng bayan kaysa dalawang kampo pa. Medyo nakakatipid ng konti ang taong bayan sa pera ng maaaring manakaw ng sindikatong Unitives. Galit si Jack? Pero totoo sinasabi ni Jack. Jack ulit oh, sa totoo lang. Apelyido pa lang, puro pahirap na sa taong bayan, Marcos at Duterte. Jack ulit oh. Kaya ang talagang iboboto ko sa mga kandidato ng mga makakaliwa at mga makakanan at ang mga kandidato ng oposisyon. Chupista Bunaaw, shout out. Good evening po kuya at samahan mo po sa iyong buhay at ang mga warriors. PBBM, ikaw lang naman po ang tumitingin sa pagiging magkaibigan ninyo. Kaibigan ka lang noon dahil umaasa siya na pagkatapos ng 3 taon ay ipapasa mo sa kanya ang pagiging Pangulo. Salamat po BBM at nagising ka na po. O, diba? Yun ang plano eh. Team sharing. At saka, si Sara ang magiging Secretary of National Defense. Putang. Yun ang usapan eh. Kaya, at si Aling Gloriang maliit eh. Siya ang Romel Fabregas, welcome to the club. Hintayin natin ang ending ng playbook ng dalawang mambubudol na yan. Lupit si Romel. Shirley J. Sir, shout out ha. Tama sinabi Senator Trillanes. Talagang maraming alam si Senator Trillanes tungkol sa mga Duterte. Hirap talaga pag puro kasinungalingan. Nagkakabulbuhol ang salita ni Kerwin noong Rox. Nung nanonood ako ng hearing niyan, si Trillanes lang ang may lakas ng loob na magtanong sa mga yan. Shout out Senator Trillanes. Sana maging presidente ka ng Pilipinas balang araw. Ay, tagal pa yan. Matalo pang mayor yan. Sa totoo lang. Balita ko kay Brother Eli Asisio. Malakas daw yung kalaban niya. Ina Christine Pangulo. Ina Christine Pangulo. Welcome to the club. Gandang araw po, Mr. Rox. Alam niyo po ba, kaya kahit anong gawin, paghamak, pang-insulto, masasamang salita at marami pang ibang kung hindi ng magagandang bagay na mga Duterte kay BBM, hindi siya gumaganti o pinagwawalang kibulang niya kasi malaking utang na loob niya sa administrasyong Duterte. Kung hindi sa mga Duterte, sa totoo lang, hindi naman siya mananalo sa nakaraang eleksyon. Malinaw na dinaya nila si Leni at yan ang nangyari nung panahon ni Digong. Sang-ayon ako sa iyo. Ina Christine Pangulo. Malinaw na dinaya nila si Leni at yan ang nangyari nung panahon ni Digong. Dahil alam nila kapag si Leni ang naupo sa Malacanang, kalaboso sila lahat. Alam yan ni BBM.
na manipula at dinaya talaga ang eleksyon. Kaya gano'n na lang na hindi niya makapalag at makakontra kahit ano pang gawin sa kanya ng kampo nila Digong. Alam niya na magkakabukuhan at ibubulgar ng mga Duterte ang kanilang ginawang pandaraya nung nakaraang eleksyon na ang malinaw at alam na ang lahat na si Madam Leni Robredo nanalo nun. Yan lang po opinyon ko. Maraming salamat. Oh, may dagdag pa. Ni Ina. Dagdag lang pong comment. Kaya tayong lahat, huwag nang umasang ang ICC makakapasok at makikiisa sa gobyernong Marcos na ito sa kanila. Walang mangyayari dyan. At ang lahat ng yan ay mababasura lang. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon hindi nakapag-issue ng arrest warrant. Sabi nila nandyan na. Ang tagal na yan. Hanggang ngayon, sabi iimbestigahan pa. Masyado ng matagal yan at sobra-sobra na ang mga ebidensya at mga testigo na nandyan. Ano may nangyari? Puros forma lang yan at mga balitang wala ng katotohanan. Kakatakot na. Tandaan nating lahat, hanggang si BBM nakaupo dyan, walang mangyayaring ICC. Oo, sana hindi. Pati ang West Philippine Sea, yan, puros lang forma at papaugi. Kunwari lang yung mga balita na yan para mawala ang issue tungkol sa malaking pera na dapat bayaran ng mga Marcos tungkol sa buwis na utang nila sa bansang Pilipinas. Yun lang po, salamat. Kakamping to. Kaya ganito to. Pero may punto siya, di ba? Sang-ayon ako sa'yo, pre. David Alvin Mendoza, shout out. Pero sana hindi nga. Kasi nag-away na eh. Totoong away na to, friend. At yun nga, paulit-ulit, di ba? Pag hindi binigay ni Bongbong sa ICC to, tatalupan siya ng buhay nito pag nakabalik sa pwesto to. O, tin mo. Parang yung sinasabi ni Sarah, you can skin me alive, burn my ashes to the ground. Mga pagsasabi, di ba? David Ali Mendoza, good evening. Shout out good evening po, Karox. Alam na po natin noon pa man na di tatagal ang unity unity pala. Sabi nga po ni Kapersi noon na di magtatagal at samahan na yan kasi po sila ay magkakagatan din at natupad magkakagatan din na natupad na. Pero sa totoo po, ayaw ko din kay BBM. Pero mas okay na po ito kaysa doon sa Amazona ng Davao. Sinabi mo pa, David. Diyan na yan eh. Hindi naman pumalag si BP Lenny. Hindi naman siya naghabol. Basta siya ay bomba na matiwasay. At wala nang maraming satsat. Hindi kagaya nung puro protesta. Ay, Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Buti nga, korek ka, Karox. Plastic talaga po eh. Shout out. Michael Edwin, my friend. Ron Jelly, Joral Jelly, shout out sa inyo dyan. Sa Canada. Alberto Olaero. Karoke, si Ronaldo Bato de la Rosa, General Electric Fund, Karoke. Pag si Sara Duterte ang maging presidente ng Pilipinas, no expiration date ang pagka-presidente ng Pilipinas, Karoke. Totoo yan. Baka maging ano tayo, North Korea. Federico Mandak, shout out. Sa kabila ng mga medyo magagandang nangyayari sa Quadcom ngayon, ay ito pa rin yung mga balita na sabi ni Bersamin ay hindi pa rin daw babalik ang Pilipinas sa ICC at hindi makiki-operate sa ICC. Ewan ko na dyan kay BBM. Siguro, ang iniisip niya ay 2028. Pag hindi na siya presidente, talagang takot siya lalo. Kung si Sara na ang presidente, patay tayo dyan. Baka pag ibinigay niya si Digong sa ICC, ay tiyak, gugurgurin siya nito. Mahina talaga siya sa diskarte. Lalo nga yung mga advisor niya ay malapit pa rin kay Digong. Lahat iniisip nila ay 2028. Sa halip na gumawa na sila ng diskarte para hindi mangyari ito. God bless po sa mga kawarrior. Sinabi mo pa, Federico Mandak, yan nga topic ko ngayon eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, di ba?
hanggang hindi nilalagay ni Harry Roque, hindi ginagawa ni PBBM yung sinasabi ni Harry Roque na put it in writing na hindi tayo mag-operate at hindi tayo babalik sa ICC. Kailangan notaryado, sabi ni Harry Roque. Pero kung salita lang, hindi siya naniniwala. May katukwiran ka, Harry Roque. Dahil yung amo mo, puro salita lang din. Walang totoo. Patitigil ko, magje-jetski ako. Dapat nilagay ni Digong yung sa handwriting na magje-jetski siya, di ba, Harry Roque? Kung tao doon, sa SPDBC, dadal, di ba? Pero itong darating na eleksyon, mga friend, dito natin malalaman kung marami pang mga syunga-syunga na natitira pag nanalo si Boom Tarat-Tarat. Tanginani. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona naka, shout out. Mapagpalang buhay, pagbati ng lahat ng pong basyang Team Tia Daily sa buong Team Rocky Warriors, The Great, Sir Rox. Masasabi ko po sa topic ko po today, Sir Rox, saludo po ako kay Sir Kuting sa kanyang paninindigan at talaga siya po ay magpapakatotoo at di niya po dadaanin sa pangiwi-ngiwi lang ang kanyang pagbanat kay Madam Sapa. It's about time, Sir Kuting, kung di siya nadaan sa yung matamis na ngiwi, tama lang, sir. Patulan mo na yan. Ikaw ang nakapantalon at nakaupo sa trono. Ano po? Sa totoo lang, naging napakabait at super nice and sweet ka po sa kanya. Pero sayang, sir, di po umubra ang magic ng ngiti-ngiwi. Baka may chance kung naging basketball player ka. Patay tayo dyan kay Tia Daily. Belat Kahang, good AM, Idol Roque. Welcome to the club. Prince Shervin ulit, Dagdag comment ko pa po, para naman po kay Espinosa versus kay Buteting Laot. Nako mga sir naman, wag na po tayong umastang inosente. Ano po, huli ka na balbon. Sumambulat na po lahat ang mabahong burak ng inyong pinakatatago-tagong itim na baul. Naniniwala po ako na ito na yung hatol ng tadhana para sa inyong lahat na umabuso sa kapangyarihan sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Lahat po pwede nyong gawin mga bugok at inutil, pero as always po, never underestimate the power of God. Punong-puno na po ang salop. God's really move in a very mysterious ways. Unexpectedly. Ano po mga sir, Dapat lang pong pagbayaran ninyo lahat ng mga naging pang-aabuso ninyo, pagbawi ng napakaraming buhay, lalo na po yung mga dukha at walang kakakayahang manlaban sa mga naging kabuktutan ninyong lahat. Napakahusay po talaga ni Lord. Perfect na perfect po ang timing para sa eleksyon. Pag ang mga kulaoy, miyembro ni Judas Iscariote at mga halimaw sa banga naka-magic ulit si Rox, ayawan na po talaga si Rox. Sinabi mo pa, Tia Delica, Samahan na lang po natin si Pugong Biyahero sa kanyang makasaysayang araw-araw na paglalakbay sa mga bulubundukin. Sinabi mo yan, para maghanap po ng mga kahabag-habag at kalunos-lunos na kalagayan, baka po sakali tayo maambunan din ng biyaya. Gagawin, Pugong Biyahero, gagawin. Sira ulo. Milyon na subscriber ng Tia Deli, ganun lang yun, Pupunta ka sa mga bulubog. Nanonood ka pala dyan kay Pugong Biyahero, Pag gusto mong mainis na halong katawa-tawa, punurin mo yung gagong yan. Oo. Dami ring natanga niyan. Na siya ay matulungin sa mga mahihirap. Putang ina. Ay! Ano ba mga Pilipino? Masyadong malambot ang inyong mga puso. Pero panay ang padala nila kay Pugong Biyahero. Librado Mateo, welcome to the club. Ang BP, maski malugmok ang bansa sa hirap, ay walang pakialam basta't maubos ang pera ng bayan
ay malustay. Sinabi pa, Librado. Ted, shout out Ted na. Hindi natin masisisi si BBM kung madismaya kay Sara nang sabihin ni Sara na hindi na sila. Siyempre, mamimiss ni BBM ang subuan nila ng cake noon. Na, binantayan mo yung kissing-kissing nila noon, kung paano sila bye-bye pag sumasakay si BBM sa eroplano. Bumababay. Pag sumasakay si BBM, ay, naunsyaming kay Sari, BBM na unsyami kay Saring. Ted ka, wala ka talaga eh. Ted ulit Hi, Postmaster General si Bato Karoke. Post button General siya. Mataas na ranggo ng mga botones. Totoo yan, Ted Rodelia Alpilor, shout out. Lobo Serox, God bless po, and to your family. God bless, Rodelia. Ted ulit Ito yung sabi ni Bongo, kakasuhan daw si Ruy na Garma. Sabi naman ito ni Enzo, sige, kasuhan mo si Garma para lalo kang ikanta. Kaya pag hindi niya kinasuhan Karoke si Garma, ibig sabihin, totoo siya sabi ni Garma kay Bongo. Totoo! Basta tayo, hindi kakasuhan ni Bongo yan, Tinatakot lang yan, gago yan, Oo. At pag kinasuhan ito ni Bongo, yari siya. Lalo siyang ikakanta ni Garma. Garama? At pag nagpatay mali siya si Bongo ang magmumukhang tanga. Saan kaya tatayo ngayon si Bongo? Ay nako, ewan ko Ted. Ewan ko sa'yo. Lahat ni ulit Good morning Kasani. Wala na tayong pakialam kung friends man o hindi si Maring Sara at si Paring Blenglong. Pareho lang naman na mga hunghang ang dalawa na yan. Basta tayo dito sa Mr. Sa totoo lang, laging may mga mag-friends. Ay, sinabi mo pa. God bless your family. God bless, Kalatni. Kalatni ulit problema. Pag may problema, pitikin natin ang mga bayag natin. Sigurado tapos ang problema. Ganun. Masakit Ikaw talaga. Reman Ampan, welcome to the club. Bratinela, sabi niya. Ito, si Pastor. Shout out, Jun Lagon, my friend. Good day, Manong Roque. Dahil may utang na loob talaga si Marcos, mas minabuti niyang manatili siyang makaibigan ng mga Duterte. Hinayaan niyang ibang tao ang umusig sa kanila para malinis ang kamay niya. Totoo yan. Tiniis niya ang paninira ng mga Duterte sa kanya pero di rin niya pinigilan ang higher at lower house sa mga ginagawang investigasyon na implicated ang mga Duterte. This is his way para makaganti sa kanila by letting other people doing it for him. Totoo yan, Pastor. Yung pagsabi niyang I'm a little bit dismayed ay di lang pag-express ng disappointment kundi pagsasabi na rin ng watch out, Diggs. What you think, Manong Roque? Sinabi mo pa, friend, Oy, mimiss na kita, Pag wala kang ginagawa, tawag ka. Para, anytime naman ako, alam naman oras ko, di ba? At tayo makakapagbalitaktakan ng mga... Pag nag-uusap po kami ni Friend Jun Lagon, Pastor, swerte ho yung isang oras. Swerte na ho yung isang oras lang. Lalagpas ho yun. Sa dami ng aming pag-uusapan, anything under the sun. Share, si President Jun nito. For sure, ICC is very much welcome para kay Bongit. Hindi lang maibalik ang Pilipinas sa ICC kasi pagkahuli nila Duterte et al., yung rehimen naman niya ang susunod na gumagawa ng kababalaghan. Sana hindi. Pwede. Diba? Yan, Pero nga sabi ko, friend Jun, isama na sa eleksyon, sa balota, yes or no? Gusto nyo ba na bumalik ang Pilipinas sa na member ng International Criminal Court? Yes or no lang. Pag hindi palagay ko, putik yan Landslide, baka dyan ka makakita ng 35 million votes na Pilipino. Yes. Pustahan tayo. Marilo Pabianak, shout out
Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Madali silang gumuho kasi mahina ang pundasyon ng sinabi nilang friendship at sinasabing unity na himanliwanag sa ating lahat na nagsama-sama lang sila para kapangyarihan sa gobyerno at syempre sa kanya-kanyang interes sa kaban ng bayan. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Nakakapagod na din po talagang umasa pero kailangan nating makipaglaban para sa ating bansa at sa mga kabataang umaasa sa magandang bukas. Totoo yan na. Ben Torres, shout out ha. Huwag tayong magagawa sa mga bobong Pinoy. Wala tayong magagawa sa mga bobong Pinoy. Gusto pa rin nila talagang makabalik ang mga Duterte at tuluyan ng wasakin ang ibagsak ang bansa natin. Kaya nga Ben eh. Pero hindi mangyayari yan. Huwag lang magkayarian ha. Ben Torres ulit oh. Suportahan lang natin si BBM at maibalik ang katinuan sa gobyerno. Huwag na nating ibalik ang mga kabobohan ng mga Duterte. Totoo yan. Tignan lang natin ha. 3J Shop. Sabi ni 3J Shop. Si Rox, hindi lang napuno si BBM, bumigay na kamo. Akala ni Pusit, siya lang ang may karapatang magsabi ng hindi sila friends ni BBM. Tawa-tawa. O ano ngayon? Hindi nga sila friends pero friend pa sila ni Amy. Dahil si Amy alam niya, dahil si Amy alam niyo na. Mukhang nasarapan si Amy sa durian. 3J Show ulit to. Si Rox, ngayong masyado nang apektado ang power ng mga dudes, saan pa kaya pupulutin si Manang Amy? Sa bagay, meron pa siyang magagawa ngayon. Lulubog din niyang kasama ng mga pusit. 3J Show ulit to. Malapit na rin yung November, maaaring aali-aligid ng ICC dyan. Saan pa tatawag ng help si Dudes? Ang kanyang abogado ni Campanilla nagtatago rin sa batas. Pati asawa niya nadamay na rin at nagtatago na rin. Haring Roque, sumuka na. Napaliligiran ka ni General Torre. Totoo yan. Yung nag-message. 3J Show pa nito. Christian Chengnak, shout out ha. Jeff Ramos, shout out. Sabi ni 3J Show po. Alam mo Sir Rox, sabi ni Ka Enzo, balak magdemanda ni Bongo. Ididemanda si Germa. Wow, gusto ko yan para magkaalaman na. Lalong kakanta ng long playing album na paghahalata ang edad natin. Si Madam Garma, go ahead Bongo, make our day. Totoo yan ha. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Tingnan ko, baka makahabol ako ng isang vlog mamaya. Pero off topic yung kung sakasakaling magbablog ako. Tungkol dun sa aking mabait na hipag. Ha? God bless po. Paulit-ulit. Huwag kayong susunod kay Kalatni. Ha? Pag may problema, tumingin kayo sa mas may problema sa inyo. Tapos ang problema nyo. Huwag kayong susunod kay Kalatni. Magandang gabi po mga boss. God bless.